Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 276, ang pagsunod kay Lin Feng. Pagkaalis ni Lin Feng, nanatili sina Mr. Wu at Mr. Chi sa silid kung saan sila nagtitinda ng mga table tasks. Seryoso ang matandang kaibigan, mas bata ka sa akin, ngunit ang antas ng iyong paglilinang ay mas mataas kaysa sa akin. Nasa tuktok ka na ng ikatlong layer ng Zuan Qi at ang iyong likas na talento ay napakataas. Ang mga spirit blood pill na ito ay nagpapataas ng lakas ng mga daluyan ng dugo at nagpapalakas ng kaluluwa. Kung kukunin mo ito, magkakaroon ka ng mataas na pagkakataon na makapasok sa ika-4 na layer ng Zuan Qi. Kahit na sa isang lungsod na kasing lawak ng Celestial River, magkakaroon pa rin tayo ng ganap na kapangyarihan. Si Mr. Wu ay nakatingin kay Mr. Chi sa isang solemn na at magalang na paraan. Sa makatuwid, matandang kaibigan, hindi na tayo dapat mag-away muli. Medyo nagulat si Mr. Chi. Nanatili siyang tahimik saglit at sa wakas ay tumango habang nagsasabing, "Sige, matandang kaibigan, huwag kang masyadong seryoso." Sa hinaharap, kasama ang likas na talento ni Lin Feng at ang pagsasanib ng lupa. Magkakaroon pa tayo ng mas magandang pills, sa tingin mo ba hindi na ako iinom sa hinaharap? Ha? Medyo nagulat si Mr. Chi. Nakatitig siya kay Mr. Wu at sinabi, "Ang ibig mong sabihin ay..." Bahagyang tumango si Mr. Wu at sinabi, "Tama ang hula mo, naghahanda akong sundan si Lin Feng." "Sundan mo si Lin Feng." Tumiit ang mga balintataw ni Mr. Chi. Si Lin Feng ay nakalusot sa ika-8 layer ng Ling Qi ngunit si Mr. Wu ay isang malakas na cultivator ng ika-3 layer ng Zuan Qi. Nakakagulat, gusto niyang sundan si Lin Feng. "Talaga, susundan mo si Lin Feng?" Sabi ni Mr. Wu na mukhang seryoso. Pagkatapos ay sinabi niya, tunog solemn na at magalang, "Matandang kaibigan, sa kaibuturan ng iyong puso, nasesuri mo rin ang kakayahan ni Lin Feng na gumawa ng mga table tasks." Sumimangot si Mr. Chi at pagkatapos ay sinabi habang tumatango, "Earth Fusion, ang pambihirang lakas ng kaluluwa at ang antas ng talento ni Lin Feng, ang kanyang kapalaran ay maging isang mahusay na alchemist." "Nagkakamali ka, matandang kaibigan." Sabi ni Mr. Wu habang umiiling. "Mali ako. Talagang nagkakamali ka, ang kanyang pagsasanib sa lupa, ang kanyang kamanghamanghang lakas ng kaluluwa, hindi lamang siya magaling sa pagtimpla ng mga tableta. Si Lin Feng ay napakahusay sa lahat ng bagay. Sa kondisyon na handa siyang gawin ng isang bagay, palagi niyang nagagawang makabisado ito. Maaari siyang maging isang napakalakas na cultivator. Maaari siyang maging isang alchemist, isang panday, isang commander, kahit ano. Kailangan lang niyang maging handa na gawin ng isang bagay at magagawa niya itong makamit. Kung tayo ay matyaga, makikita natin ang hindi kapani-paniwalang magagandang bagay na mangyayari." Mabagal na nagsasalita si Mr. Wu. Kumikislap ang mga mata ni Mr. Chi. Sa katunayan, sa pagsasanib ng lupa at sa kanyang hindi kapani-paniwalang lakas ng kaluluwa, magagawa ni Lin Feng ang anuman, umaasa lamang sa kanyang napakapangit na talento. "Matandang kaibigan, napagmasdan mo ang pag-uugali at kakayahan ni Lin Feng sa iyong sariling mga mata, siya ay nagkakahalaga ng pagkatiwalaan. Alam mo, maaaring mga cultivator kami ng Zuan Qi layer ngunit hindi na kami ganoon kabata. Maaaring hindi na tayo magkaroon ng higit pang mga tagumpay sa buhay na ito. Ang ating buhay ay hindi walang limitasyon. Sa ngayon, mayroon tayong tiyak na reputasyon sa Celestial River ngunit mayroon din itong mga limitasyon at kalaunan ay maglalaho. Ang pagsunod kay Lin Feng ay magbibigay sa atin ng maraming bagong pagkakataon." Nang marinig ni Mr. Chi si Mr. Wu, ninig siya. Sa katunayan, ang mga ordinaryong tao ay may pag-asa sa buhay na 100 taon. Para sa mga tao ng Qi at Ling Qi layers, sa kondisyon na sila ay malakas at malusog, ay karaniwang umaasa na mabuhay hanggang 150 taong gulang. Bukod pa rito, ang mga cultivator ng Zuan Qi layer ay maaaring mabuhay hanggang sa edad na 200 taong gulang ngunit iyon ang pinakamataas. Gayunpaman, para sa mga maaaring maging kahangahangang malalakas na cultivator, ito ay ibang kwento, maaari silang mabuhay hanggang sa edad na 500 taong gulang. Ang ganitong mga magsasaka ay kadalasang makakarating sa langit sa landas ng paglilinang pagkatapos ng 300 taon. Kahit na si Mr. Wu at Mr. Chi ay may prestihiyosong katayuan sa Celestial River, ngunit sa laki ng kontinente, sila ay walang tao. Bukod dito, sa malaot madali, maaabot nila ang kanilang limitasyon pagkatapos ay humihina at hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na mapabuti ang kanilang paglilinang. Ngayon pa, madali ang pagsunod sa isang taong malakas at palakasin ng mga ito, ngunit ang pagbibigay ng tulong kapag ito ay higit na kinakailangan ay mahirap. Matandang kaibigan, ang kailangan ngayon ni Lin Feng ay mga katulong. Kung susundin natin siya, talagang magpapasalamat siya. At saka, sa araw na maabot ni Lin Feng ang langit, kung gusto mo lang siyang tulungan na maging mas nakila pa sa sandaling iyon, papansinin ka ba niya? Mabagal na nagsasalita si Mr. Wu. "Matandang kaibigan, hindi na tayo makapaghintay na maging lubhang. Makapangyarihan si Lin Feng para sundan siya. Ngayon, mayroon tayong magandang pagkakataon at ito ay magbibigay daan sa atin na magkaroon din ng kapangyarihan at impluwensya. May pagkakataon tayong sundan ng isang henyo, hindi ba nakakatakot? At saka, kung susundin natin si Lin Feng, maaari tayong magkaroon ng pagkakataon na maging mas malakas na cultivator at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa ating habang buhay. Hintayin na maging maimpluwensya si Lin Feng at pagkatapos ay sundan siya." Bulong ni Mr. Chi. "Talaga bang mas lumakas tayo at hindi na hintayin ang ating kamatayan?" "Sige, matandang kaibigan, maglaan ka ng oras para pag-isipan ito. Una, kumuha ng spirit blood pill para makapasok sa susunod na layer. Tutulungan kitang i-absorb ito.
Sabi ni Mr. Wu na hamarang sa pag-iisip ni Mr. Chi. Tumanggo si Mr. Chi at sinabing, sige. Nang matapos silang mag-usap ay naglakad ang dalawang matandang lalaki sa secret room. Tumipas ang isang buwan, at dumaraan ang Celestial River sa ilang magulong panahon. Sa kanlurang bahagi ng Celestial River, mayroong ilan sa pinakamalakas na cultivator ng Hao Sect. Sa hilagang bahagi, mayroong ilang kamanghamanghang malalakas na cultivator ng Ice and Snow Mountain Village. Bukod pa, mayroong ilang napakalakas na cultivator na nanggaling sa ibang malalayong lugar. Halimbawa, mayroong ilang napakalakas na cultivator mula sa Luozia Sect, sa Imperial City, sa Wansho Sect, sa Yu Clan at sa Imperial Clan. Ang lahat ng mga grupong ito ng mga tao ay nagpadala ng mga tao sa Celestial River. Bukod sa mga taong ito, mayroon ding mga hindi kilalang tao na ang impluwensya ay hindi alam. Ang buong lungsod ng Celestial River ay napalibutan. Posible lamang na makapasok sa lungsod ngunit imposibleng umalis. Kahit sino, hindi sila makalakad ng kalahating hakbang palabas ng sinaunang lungsod ng Celestial River. Iisa lang ang layunin ng lahat, makuha ang makalangit na kalderong dragon, isa sa 10 maalamat na kaldero. Ito ay isang kayamanan na napetsahan noong sinaunang panahon ngunit walang nakakaalam kung gaano ito kapakipakinabang. Ngunit dahil ito ay naging isa sa 10 maalamat na kaldero, marahil ito ay isang hindi kapanipaniwalang kayaman. Ang bagay na iyon ay hindi kabilang sa kasaysayan ni Zuyu kundi sa kasaysayan ng kontinente ng Siyam na Ulap. Kung alam ng ilang tao sa kontinente na ang isa sa 10 maalamat na kaldero ay nasa Celestial River, ito ay magiging isang bloodbath. Bukod sa Zuyu cultivators, kapag nalaman ng mga tao sa ibang bansa na ang mahalagang kayamanan ay nasa Zuyu, magpapadala rin sila ng mga puwersa para kunin ito. Sa sandaling iyon, sa Celestial River, sa isang kubo na pawid, may silweta na nakasuot ng sombrerong kawayan. Ang taong iyon ay nakasuot ng gulanit na damit at nakaupo sa lupa. Nakababa ang ulo nila. Gayunpaman, isang masamang liwanag ang kumikislap sa mga mata ng tao. Isang grupo ng mga Beastard. Sabi ng taong iyon sa masamang boses. Ang mga mata ng tao ay madilim na berde at mukhang sobrang lamig. Ang tao ay ang nakakuha ng Heavenly Dragon Cauldron, si Mo Kanglan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi niya akalain na magiging ganito kahirap ang sitwasyon. Matapos makuha ni Mo Kanglan ng sinaunang kaldero, ang kanyang pagtakas ay nahadlangan ng napakaraming tao na gustong pumatay sa kanya. Gusto niyang sumugod palabas ng Celestial River ngunit muntik na siyang mapatay. Nang maglaon, parami ang malalakas na cultivator na nagtitipon sa paligid ng lungsod. Si Mo Kanglan ay walang posibilidad na makatakas, siya ay ganap na napalibutan. Sa sandaling iyon, siya ay malubhang nasugatan. Kahit na siya ay nasugatan, napatay din niya ang ilang bilang ng mga humahabol sa kanya. Sa mga araw na ito, si Mo Kanglan ay parang pulubi na walang gustong makasama. Hinabol siya ng napakaraming tao na gustong pumatay sa kanya. Siya ay nasa ilalim ng matinding pressure. Huminga ng malalim si Mo Kanglan, ang purong chi ay umiikot sa kanyang katawan. Ang kanyang chi ay hindi matatag. Sa maikling panahon na iyon, nakalunok siya ng hindi kapanipaniwalang dami ng purong chi ngunit ang mga kakilakilabot na bagay ay unti-unting lumalapit sa kanya, tila may naghihintay na limot. Sa sandaling iyon, sumimangot si Mo Kanglan, isang masamang ekspresyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa di kalayuan, may mga gumagalaw papunta sa kanya. Ate, may kubo dyan, tara na at doon na tayo magpahinga. Sabi ng isang babae. Kagad pagkatapos, nagsimulang maglakad ang lahat patungo sa kubo. Si Mo Kanglan ay nasa sulok, siya ay nasaraan ng loob. Ilang sandali pa, 3 magagandang silhouette ang pumasok sa kubo na pawid. Ate, tingnan mo, may tao dito, lumipat tayo sa ibang lugar. Sabi ng nakababatang babae sa malambing na boses. Bakit tayo? Paalisan natin siya dito. Mapusok na sabi ng isa. Kaagad pagkatapos, dumating siya sa gilid ni Mo Kanglan at nagsabi na parang malamig ang tunog. Kami ay kabilang sa Luozia Sect at kailangan na magpahinga. Umalis ka at humanap ng ibang matutuluyan. Lumipat sa ibang lugar. Sabi ni Mo Kanglan na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Dahan-dahan, niyang itinaas ang ulo niya. Puno ng masamang ekspresyon ang mukha niya na nagpakilig sa 3 tao. Ang mga ekspresyon ng mukha nila ay biglang nagbago. Slash. Ilang baging ang lumitaw sa himpapawid, sa isang iglap, ang katawan ng dalaga ay hinigpitan ng mga baging, na sumisipsip ng dugo at laman mula sa ilalim ng kanyang balat. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumalat sa hangin. Nagsimulang tumakbo palayo ang 2 pang tao ngunit sa isang iglap, ang isa pang baging ay lumipat patungo sa isa sa mga babae at mahigpit na pumulupot sa kanyang katawan. Huwag mo akong patayin. Desperadong sigaw ng babaeng iyon. Kagad pagkatapos, ang kanyang katawan ay naging isang tumpok ng balat at buto na tumama sa sahig. 2 babae ang napatay. Mula sa 3 babae, isa na lang ang natitira. Mo Kanglan, nakakagulat, nandito ka, sabi ng malamig na boses. Kagad pagkatapos, ang kabong pawid ay ganap na nagyelo. Nanginginig si Mo Kanglan, hindi niya kayang harapin ang nakababatang babae. Boom! Isang yelong chi ang sumugod sa kubo na gawa sa pawid at agad na sinubukang umalis ni Mo Kanglan. Mo Kanglan, matagal na kitang hinahabol, gusto mo na bang tumakas? Sabi ng malamig na boses na iyon. Siya si Bing Hengte. Nang marinig ng batang babae ang hindi kapanipaniwalang masasamang sigaw na ito, agad siyang napaupo sa lupa. Nang makita niya ang bangkay ng 2 niyang kapatid, nanginginig ang katawan niya sa lungkot. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 277, siya ay aking kaibigan.
Sa sandaling iyon, isang tao ang pumasok sa ngayon ay walang laman na kubo. Bahagyang kumalma ang dalaga. Inangat niya ang ulo niya at tinignan ang silhouette na kakapasok lang sa kubo na pawid. Ang taong iyon ay nakasuot ng napakalaking tansong maskara. Sa sobrang takot ng dalaga ay bumaon ang kanyang mga kamay sa lupa. Patuloy siyang gumapang pabalik. Ang pares ng mga mata sa likod ng tansong maskara ay mukhang matulin at mabangis, malamig sa yelo, ngunit hindi nila nilinggan ang dalaga, na para bang ang taong iyon ay nawala sa pag-iisip. Narito si Mo Kanglan at Bing Hiteng, nakakagulat. At saka, parang si Mo Kanglan pa rin ang may heavenly Dragon Cauldron. Hinahabol siya ni Bing Hiteng. Naisip ni Badaw. Hindi kalayuan ang kabong iyon sa tinutuluyan nila ni Lin Fang. Ang tirahan ni Mr. Go ay napakalapit sa lugar na ito. Naglalakad siya malapit sa kubo na gawa sa pawid at naramdaman ng malamig na chi, mabilis siyang lumapit. At narinig niya kaagad na sinigaw ni Mo Kanglan ang pangalan ni Bing Hiteng. Sa di kalayuan, isa pang boses ang kumalat sa kapaligiran na ikinagulat ni Badaw at nagpang-inag sa kanya. Tumalon siya palayo, wala siyang ganang lumikha pa ng gulo. Manatili doon. Sabi ng isang malamig na boses. Sa sandaling naghahanda si Badaw na umalis sa kubo na gawa sa pawid, isang marahas na enerhiya ang sumikip sa kanyang katawan. Pagkatapos ay may sumuntok sa hangin at ang enerhiya ay napalitan ng isang talon na binomba ang kapaligiran. Ang napakalakas na tunog ng pagsabog ay kumalat sa kapaligiran. Wasak na ang pawid. Ang katawan ni Badaw ay lubos na inapi at bumagsak sa lupa. May isang lalaki sa kanyang harapan na sumulyap kay Badaw. Ito ay isang binata. Kaagad pagkatapos, napatingin siya sa dalawang bangkay pati na rin sa dalagang nakaupo sa lupa. Ang iyong mga pamamaraan ay malupit at masama. Sabi ng binata na malamig ang tunog habang pinakawalan ng nakamamatay na chi. Hindi ko sila pinatay. Sabi ni Badaw na tila malamig at hiwalay ngunit hindi siya pinansin ng kanyang kausap. At ang kanyang nakamamatay na chi ay nagiging masiksik. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Sabi ng binata na malamig ang tunog. Pinapatay mo ang dalawang kapatid kong disipulo at gusto mong gumawa ng masama sa isa ko pang kapatid na disipulo. Nahuli kita tapos ngayon gusto mong tumakas. Hindi niya sila pinatay, sabi ng babaeng nakaupo sa lupa na biglang tumayo. Tumingin siya sa binata sa malamig na paraan. Mga kapwa alagad, kanina pa malapit sa kubo ang kanyang kapatid na alagad, dapat ay mapansin niyang pinapatay ang kanyang dalawang kapatid ngunit sa sandaling sumigaw sila ng tulong ay hindi ito tumulong. Kararating lang niya pagkakapasok ni Badaw sa kubo. Iyon ay ang kanyang kapatid na disipulo, gaano katawa-tawa. Hindi na kayanan ng binata ang mamamatay tao kaya gusto niyang gamitin si Badaw bilang scapegoat. Ate, huwag kang mag-alala, dahil nandito ako, hindi mo kailangang matakot na mabuli. At saka, ipaghihiganti ko ang dalawa nating kapatid. Gaya nga ng nahulaan ng dalaga, gustong-gusto ng binata na iyon nagawang scapegoat si Badaw. Kung siya at ang kanyang kapatid na babae ay lumabas ng ligtas at maayos habang ang dalawa pa ay napatay, paano niya maipapaliwanag kung bakit hindi niya napigilan ang mamamatay tao? Hindi ba, siya mawawalan ng mukha? Ha? Kumunat ang noo ni Badaw. Tama ang hula ng dalagang iyon, sinadya ng binata, na gawin siyang scapegoat. Ganon ba kadali yun? Dahil gusto mo siyang patayin, anong magagawa ko? Pero alam kong hindi niya sila pinatay. Sabi ng dalaga na mukhang naiinis. Hindi mo alam kung paano ibahin ang mabuti sa masama. Sabi ng binata. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay mukhang mahigpit at matigas. Pagkatapos ay dinagdag niya. Kung ikaw ay ginahasa at pinatay niya, hindi ba mahalaga ang paghihiganti? Hugang, walang iya ka talaga. Medyo namutla ang dalagang iyon at nag-istorbo ang mukha. Kasabay nito, napagtanto ni Badaw kung ano ang nangyayari. Gusto siyang patayin ng lalaking iyon. Yun si, napakawalang muwang mo. Hindi ka handang tanggapin ng ilang bagay pero gusto kita ganyan ka-inosente. Sa kasamaang palad, kahit isang gabing pagtatalik lang ang pwede naman, hindi ka materyal ng asawa. Sabi ni Hugang habang malamig na nakangiti. Noon pa man ay interesado siya kay Yunshi ngunit hindi ito kailanman naging interesado sa kanya. Proud at ambisyoso man siya, hindi siya komportable na hindi nakukuha ang gusto niya. Gayunpaman, nagkaroon na siya ngayon ng pagkakataong maisakatuparan. Ang kanyang masasamang kaisipan sa sandaling iyon. Nang marinig ni Yunshi si Hugang, namutla ang kanyang mukha. Talagang walang hiya siya. Ate, huwag kang mag-alala, papatayin ko muna siya tapos ako na ang bahala sa iyo. Sabi ni Hugang habang nakangiti. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Badaw sa malamig na paraan, ang kanyang mga mata ay puno ng mga intensyon na pumatay. Nanatiling tahimik si Badaw. Isang liwanag ang kumislap at ang kanyang talon ng Moonbreakang ay lumitaw sa kanyang kamay. Isang napakalamig at sobrang brutal na enerhiya ang lumabas mula sa talon. Hindi ka mahina, ikapitong Lingchi layer at ang iyong sandata ay isang espiritual na sandata na may mas mataas na kalidad, gayunpaman, tulad ng dati, ikaw ay nakatagpo sa isang patay na dulo. Sabi ni Hugang habang malamig na nakangiti. Isa siya sa mga pinakatanyag na disipulo ng Luozia sect, nakapasok siya sa ikasyam na layer ng Lingchi. Kumislap ang kanyang silhouette at saka siya gumawa ng napakalaking hakbang. Ang isang ilusyon sa kanyang tagiliran ay napalitan ng malarosas na ulap na pumuno sa kapaligiran. Ito ay walang katapusan, mahiwaga at hindi maarap, ito ay ang kasanayan sa sunset clouds. Slash. Sigaw ni Badaw. Ang talon ni Badaw ay naglaslas sa hangin, tila napunit ang kapaligiran. Pagkatapos nito, nahulog ang kanyang talon sa atake ng kalaban. Parang napunit ang atmosphere. Pagkatapos noon, ang talon na iyon ay naglaslas ng walang katapusang at misteryosong enerhiya.
Pakiramdam ko, ang talon na iyon ay madaling pumuto sa enerhiya, na parang ang kanyang talon ay nagbubuga ng hangin. Ang kasanayan sa Sunset Clouds ay isang D-level na kasanayan. Ang mga ulap ng paglubog ng araw ay lumitaw mula sa palad ng cultivator. Ito ay malawak at walang hangganan ngunit napakahirap isagawa. Gayunpaman, sa kaso ng tagumpay, ito ay isang nakakatakot na pag-atake. Boom! Dama po ang kamay ng kaaway sa katawan ni Badaw na nagpaungol sa sakit, at ang kanyang katawan ay umusli patalikod. Ang cultivator na iyon ay nakalusot sa ikasyam na Ling Chi layer at malapit sa Shuanki layer. Kaya na niyang kontrolin ang kaunting purong chi at mahirap kalabanan. Sa Zuyu, ang Lozia sect ay walang pinakamalaking impluensya ngunit kung sino man ang maglalakas loob na tingnan ng aking sekta. Maliban sa 8 matataas na opisyal ng Zuyu, kahit sino man ito, hinahamak ko sila. Hindi na kailangang sabihin na ito ay lalo na nalalapat sa mga walang halaga at walang halagang mga tao tulad mo. Sabi ni Hugang na para bang. Nakatingin siya kay Yunshi habang nagsasalita na para bang kinakausap siya nito ngunit wala itong pakialam sa kanya. Kay tawa-tawa. Ganoon ba? Sabi ng isang boses na umalangaw sa kapaligiran. Ito ay lubhang kakaiba ngunit walang sino man ang nakikita. Sumimangot si Hugang at malamig na sinabi. Ipakita ang iyong sarili. Nakangiti si Badaw, maliban sa 8 mataas na opisyal, hinamak ni Hugang ang lahat. Napakabilis, matanto ni Hugang na siya ay isang tanga. Ang lakas ng loob mong magsabi ng mga ganyang bagay, at ngayon hindi mo na alam ang lokasyon ng kausap mo. How ridiculous. Malamig na sabi ni Badaw nang makita niyang mukhang mayabang si Hugang. Tumahimik ka, malamang na walang hiyang sinungaling kagaya mo, isa pang walang hiyang tao. Sabi ni Hugang na tila malamig at hiwalay, ngunit nang matapos siyang magsalita, kumirat ang kanyang puso. Bigla siyang napalingon at bumungad sa kanyang mukha ang isang distorted na ekspresyon. May nakatayo mismo sa likuran niya, ang taong iyon ay lumitaw sa ganap na katahimikan. Maaliwalas ang itsura ng taong iyon at malabo ang mga mata. Ang taong iyon ay medyo mas bata kay Wu Gang. Guwapo rin siya, wala kahit tititing na kahihiyan ang mukha niya. Sino ka? Malamig na tanong ni Hugang kay Linfang. Hindi niya nakilala si Linfang. Nagbigay si Linfang ng misteryosong impresyon kay Hugang. Si Linfang ay mukhang walang malasakit at walang pakialam na parang simoy ng hangin, na parabang si Linfang ay isang ilusyon lamang sa hangin. Hinahamak mo ang lahat ng minamaliit ang iyong sekta maliban sa 8 matataas na opisyal. Dahil ganoon, hindi na kailangan pang sabihin sa iyo ang kahit ano, ang kailangan mo lang malaman ay magkaaway tayo, tama na. Nakangiti si Linfang. Ilang sandali bago, sinabi mismo ni Hugang, maliban sa 8 mataas na opisyal. Hinamak niya ang lahat. Kahit na ako, si Hugang, ay labis na ipinagmamalaki, ay hindi handang gumawa ng isang kaaway ng iba nang walang dahilan. Kung may posibilidad, mas gusto kong makipagkaibigan. Sabi ni Hugang. Hindi maramdaman ni Hugang ang presensya ni Linfang kaya hindi siya ligtas. Napakawalan Jia. Sinumpa si Yunshi. Walang hiya talaga si Hugang. Naiinis siya sa kanya. Siya ay aking kaibigan. Gusto mo siyang patayin kanina. Magkaibigan ba tayo o magkaaway? Sabi mo sa akin. Sabi ni Linfang habang malamig na nakangiti at nakaturo kay Badaw. Nasisiyahan si Hugang sa paggamit ng kanyang kapangyarihan para ibuli ang mga mas mahina kaysa sa kanya, kaya ring gawin ni Linfang. Binibigyan kita ng mukha, huwag kang mahiya. Ako ang pangalawang pinakamahusay na pangunahing disipulo ng Lozia sect. Ano ang balak mong gawin? Umaarteng mayabang sa harap ko. Hindi nakasagot si Hugang sa tanong ni Linfang kaya agad siyang naging agresibo at ibinalita ang kanyang status. Matapos banggitin ng Lozia sect, tiyak na matatakot si Linfang. Takot na takot ako. Sabi ni Linfang habang malamig na nakangiti. Kumislap ang kanyang siluet at nawala siya sa kanyang orihinal na posisyon. Nang muling lumitaw si Linfang, malapit na siya sa Hugang. Mamatay. Galit na sigaw ni Hugang. Muling lumitaw ang kanyang pag-atake sa Sunset Clouds. Ang kapaligiran ay iluminado ng malarosas na ulap, mukhang hindi kapanipaniwala. Ang pag-atake ay tulad ng dati na malabo at hindi maarok. Gayunpaman, ang walang katapusang malarosas na ulap ay lubhang kakaiba para kay Linfang na pinagsama sa lupa. Pinagpag niya ang kanyang daliri kung saan lumabas ang mga sword energies at sumipol sa hangin. Agad niyang inatake si Hugang gamit ang kanyang daliri. Pash! Isang nakakakilabot na hiyawan ang kumalat sa kapaligiran. Napaatras ng 10 metro ang katawan ni Hugang. Mukhang malungkot ang ekspresyon ng mukha niya. Nang mga sandaling iyon, sa gitna ng palad niya ay umaagos ang dugo. Ilang sandali bago, ang mala-espada na daliri ni Linfang ay agad na tumusok sa palad ng kanyang kamay. Nakakakilabot ang talas. Maliban sa 8 mataas na opisyal, hinahamak mo ang lahat, tulad ng inaasahan, ikaw ay isang tunay na henyo. Sabi ni Linfang habang tumatawa ng masama sa tono ng biro. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 278, Lozia Sect Great Elder. Nang makita ni Yunshi na natalo ni Linfang ang Sunset Clouds ni Hugang nang napakadali at nasugatan pa siya, nagsimulang kumislap ang kanyang magagandang mata. Gaano kalakas? Sino ka? Gumudugo ang palad ni Hugang. Tinitigan niya ng masama si Linfang. Saang sekta kabilang si Linfang? Bakit hindi niya narinig ang tungkol sa kanya noon? Kahit kakasabi pa lang niya, maliban sa 8 matataas na opisyal, hinamak niya ang lahat, nag-e-exaggerate lang siya. Dahil sa ego niya, nasabi niya ang mga salitang iyon. Ngunit ang mga disipulo ng iba pang mga sekta, na maaaring karibal sa kanya ay talagang kakaunti. Alam na alam niyang iba sila sa taong nakatayo sa harapan niya. Ikaw si Linfang.
Sa sandaling iyon, nagtanong si Yunshi sa mahinang boses. Ang pangalan ni Linfang ay sikat na sa Celestial River. Siya ay walang awa. 18 taong gulang siya ngunit natalo niya si Bing Yuan, ang Blade Elder na si Leng Yu, at napatay pa niya ang 4 na cultivator ng Zuan Chi Layer. Sa Luo Zia Sect, maraming disipulo ang nag-uusap tungkol kay Linfang. Ilang beses nang narinig ni Yunshi ang tungkol sa kanya, sinusubukang isipin kung ano ang hitsura ni Linfang. Naisip niya na si Linfang ay mayabang at bastos ngunit ang binata na nakatayo doon sa kanyang harapan ay mukhang gwapo at meslan. Gayunpaman, ang kanyang mapagmataas na ugali ay nagpaalala sa kanya ng mga tsismis na nakapaligid kay Linfang. Tumingin si Linfang kay Yunshi at ngumiti. Ang gwapo niya. Bahagya itong tumanggo sa kanya. Ang ngiti ni Linfang ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Yunshi. Tumanggo siya, si Linfang talaga. Mula noong sinaunang panahon, ang mga magagandang babae ay nagustuhan ng mga magiting na lalaki. Sa Luo Zia Sect, maraming babae ang gustong makita si Linfang, ang makapangyarihan at matikas na binata. Sa sandaling iyon, ang ngiti ni Linfang ay may kaparehong epekto ng banayad na simoy ng hangin sa katawan ni Yunshi. Kung ikukumpara kay Linfang, sobrang pangit ang hitsura ni Wugang. Malayo pa siya sa hitsura ni Linfang. Linfang. Natigilan si Wugang. Nang marinig niya ang pangalang iyon ay bigla siyang natakot. Nagawa ni Linfang na patayin ang mga cultivator ng Zuan Chi Layer. Bukod dito, napatay niya si Bing Yuan ng Ice and Snow Mountain Village. Sa makatuwid, hindi magdadalawang isip si Linfang na patayin siya, na kabilang sa Luo Zia Sect. Linfang, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sabi ni Wugang habang nakangiti ng matamis. Bigla niyang, nakalimutan na gusto niyang patayin si Linfang kanina. Dumudugo pa ang kamay niya sa sugat. Isang hindi pagkakaunawaan. Sabi ni Linfang na may malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ba daw, may hindi pagkakaunawaan ba? Siya at ang mga babae ay kabilang sa Luo Zia Sect. Pinatay ni Mo Kanglan ang 2 pang babae. Alam na alam niya ang tungkol doon. Dahil hindi niya matatalo si Mo Kanglan, ginamit niya ako bilang scapegoat. At saka, sa mga nauna niyang salita ay malinaw na talagang binabalak niyang halayin at patayin ang natitirang babae, at pagkatapos ay akusahan ako sa paggawa nito. Alam na alam niya ang lahat sa simula. Pala, walang hindi pagkakaunawaan. Ang boses ni Badaw ay tila malamig sa yelo na naging dahilan upang mamula ang ekspresyon ng mukha ni Wugang. Ito talaga ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko alam na kaibigan ka pala ni Linfang. Patuloy ni Wugang habang nakangiti. E ano ngayon? Hindi mo iniisip na nakakahiyang lumapit at gumamit ng ibang tao bilang scapegoat? Ngayon, parang gusto kitang patayin at ibig sabihin papatayin kita. Sabi ni Linfang habang malamig ang ngiti. Saka siya nagsimulang maglakad ng dahan-dahan na naging dahilan upang mapawi ang ngiti ni Wugang. Linfang, walang dapat ilagay sa bato. Maaari mo akong bigyan ng ilang mga kondisyon upang mabuhay, bukod pa, ang aking kapatid na disipulo, si Yunshi, ay dalisay at sariwa. Kung gusto mo siya, maaari mo siyang paglaruan ayon sa gusto mo, ano sa palagay mo? Dahan-daang umatras si Wugang. Ayaw niyang lumaban, nadudurog na ang tapang niya. Alam na niya ngayon ang pagkakakilanlan ni Linfang, hindi na siya nang ahas na lumaban pa. Napakawalan Jia mo. Sabi ni Linfang na ang silhouette ay kumikislap na parang isang ilusyon. Nang mga sandaling iyon, nanginginig din ang kamay ni Wugang. Isang hindi kapanipaniwalang dami ng makamandag na chi ang sumalakay sa kapaligiran na ikinagulat ni Linfang, na agad na huminto. Itinaas niya ang kanyang kamay at agad na kumalat ang makamandag na. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang hinawakan ni Wugang si Yunshi at nakatitig kay Linfang. Linfang, tingnan mo ang aking kapatid na disipulo, siya ay sariwa at dalisay. At saka, gusto kanya. Hindi ba sayang kung mamatay siya? Nagulat si Linfang. Hindi niya akalain na ganoon pala siya kaklaseng tao. Kinuha niya si Yunshi bilang isang hostage para pagbabantaan si Linfang. Ano ang balak niyang gawin? Si Yunshi ay kapwa niya disipulo. Hindi siya kaibigan ni Linfang. Gayunpaman, kinukuha siya ni Wugang bilang hostage, talagang nagulat si Linfang. Hindi inisip ni Yunshi na gagawin din ni Wugang ang ganoong bagay. Ang ginagawa ni Wugang ay lubos na hindi makatwiran. Gayunpaman, si Yunshi ay nakatingin kay Linfang na may nagsusumamong mga mata. Nakita na niya si Mo Kanglan na pinatay ang kanyang 2 kapatid na disipulo at pagkatapos ay nagpakita ang pangit na Wugang. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa, kalungkutan at desperado. Nais niyang may magpakita sa kanya ng kaunting simpatiya at konsiderasyon. Ang matapang na batang bayani na nais niyang dumating at iligtas siya ay lumitaw. Tsaka napakagwapo niya. Parang sinag ng liwanag iyon sa puso niya. Siya ay may kakaibang sensasyon bagaman para siyang lumulutang sa hangin. Nagkaroon siya ng impresyon na ang kanyang puso ay naging malawak at walang hangganan. Ang pagsasamantala sa isang babae na nawala sa kanyang puso ay napakadali. Napakawalan Jia. Malamig na sabi ni Linfang habang nakatingin kay Wugang. E ano ngayon? Linfang, tiyak na hindi mo matiis na makita ang isang dalisay at magandang bulaklak na kumukupas. Tingnan mo kung gaano kaselan ang balat niya. She's just turned 17. Sabi ni Wugang na hindi pinansin ang mga salita ni Linfang. Nagpatuloy lang siya sa pagsasalita. Isang tila malamig na talam ang biglang damaykit sa mukha ni Yunshi. Nang makita ni Linfang ang dalisay at magagandang mata ng dalaga, pakiramdam niya ay hindi niya ito kayang iwan at kailangan niyang gawin, kahit na hindi niya ito kilala. Hehe, kahanga-hanga ang kapangyarihan ng kagandahan ng isang babae. Ate, hindi ba palagi mong pinag-uusapan si Linfang? Ngayon, mukhang interesado rin si Linfang sa iyo. Tingnan mo kung gaano siya kabait.
Sayo, parang perfect match kayong dalawa. Sabi ni Wugang habang dahan-daang hinihila pabalik si Yunshi. May halong damdamin si Yunshi. Si Wugang ay kapwa niya disipulo at kumilos ng walang kahihiyan at kasamaan. Ginagamit ni Wugang ang kanyang buhay para banta ang isang estranghero. Si Lin Feng at siya ay hindi magkakilala, ngunit si Lin Feng ay hindi aatake kay Wugang para iligtas siya. Siya ay nasa isang mahirap na posisyon. Sa di kalayuan, may mga silhouette na gumagalaw patungo sa kubo. Nang makita ni Lin Feng na may ilang silhouette na lumilipad sa kalangitan, sumimangot siya. Bukod dito, mukhang tuwang-tuwa si Wugang. Biglang nawala ang punyal niya. Patuloy niyang kinaladkad si Yunshi pabalik. Sumigaw siya ng malakas. Dumating na ang mga matatanda sa tamang oras. May gustong pumatay sa atin, ang mga disipulo ng Luozia Sect. Ang mga taong ito na darating ay tiyak na kabilang sa Luozia Sect. Sa isang iglap, dumating sila sa gilid ni Wugang. Wugang, anong nangyayari? Malamig na tanong ng taong iyon habang sinusulyapan ang mga bangkay sa lupa. Elder, si Lin Feng ay isang kriminal at bigla akong inatake. Pinatay din niya ang ilan sa ating mga alagad. Binalak din niyang halayin si Yunshi, ang aking kapwa-disipulo. Sa kabutihang palad, itinaya ko ang aking buhay upang protektahan siya, pinipigilan si Lin Feng sa pag-atake. Maswerte ako na dumating ka sa kritikal na sandali. Sabi ni Wugang na naging dahilan ng malamig na tingin ng mga tao sa Luozia Sect kay Lin Feng. Elder, walang hiya si Wugang. Ang pumatay sa dalawa kong kapwa-alagad ay ibang tao. At saka, ang gustong mang-rape sa akin ay si Wugang. Kumuha lang siya ng punyal at itinapat sa mukha ko, nagbabanta kay Lin Feng. Matapat na sabi ni Yunshi, masyadong walang hiya si Wugang at sinusubukang akusahan ng iba. Ate, dinala kita para bantayin si Lin Feng. Ano ang katangian ng iyong relasyon kay Lin Feng? Alam kong, nataranta ka sa mga salita ni Lin Feng ngunit sa harap ng mga matatanda, hindi mo kailangang magsinungaling. Malamig na sabi ni Wugang. Namutla ang mukha ni Yunshi, hindi siya nakaimik. Yunshi, itigil ang paggawa ng gulo. Sabi ng dakilang elder na tila walang pakialam. Nagulat si Yunshi, tumingin siya sa kanya at sinabi. Hindi ka rin naniniwala sa akin. Ang totoo, si Wugang talaga ang may gawa ng lahat ng ito. Sige, tumahimik ka na, sigaw ng Great Elder. Nagsimulang manginig si Yunshi nang marinig niya siya. At saka, sabay na lumitaw ang isang walang pakialam ng ngiti sa mukha ni Wugang. Napakawalang muwang na babae. Si Wugang ang henyo ng Luozia Sect. Siya ay sinanay ng maraming taon sa sekta. Halatang nasaksihan ng matanda ang nangyari ngunit pumikit siya sa katotohanan. At saka, hindi siya ganoon kahalaga sa sekta kung ikukumpara kay Wugang. At saka, mga matatanda tayong lahat na nakatatanda, hindi nila kailangang malaman ng alinman sa mga detalye. Kung may problema, lagi nilang kinakampihan si Wugang at paprotektahan siya. Tiningnan ng Great Elder si Lin Feng na may malamig na tingin. Lin Feng, gaano kalakas? Naglakas loob kang pumatay ng mga miyembro ng Luozia Sect. Malamig na sabi ng isa pang matanda. Kaagad pagkatapos, maraming silhouette ang kumikislap at pinalibutan si Lin Feng ng mga miyembro ng Luozia Sect. Nang makita ni Lin Feng ang mga taong ito, isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ilang sandali noon, ginamit siya ni Wugang bilang scapegoat at ngayon ng mga taong ito, dahil sa mga kasinungalingan ni Wugang, ay gusto rin siyang patayin. Mas naiintindihan ni Lin Feng ang mga bagay-bagay kaysa kay Yunshi, paanong hindi niya mauunawaan ang tiwaling moral ng mga aksyon ng mga taong ito. Gayunpaman, ganoon ba talaga kadaling patayin si Lin Feng? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 279, ibigay mo sa akin ang unang halik. Mga matatanda, dapat kayong lahat ay tumigil kaagad. Sabi ni Yunshi habang nakatingin sa mga matatandang nakapaligid kay Lin Feng. Mukha siyang kinakabahan at sumigaw. Wala talaga itong kinalaman kay Lin Feng. Paano kayong lahat na hindi patas? Tumahimik ka, lumipad ang katawan ni Yunshi at bumagsak sa lupa. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita niyang sinaktan siya ng sariling amo. Nakaramdam siya ng sobrang lamig sa kanyang puso, ng lamig na hanggang sa tumutusok ito hanggang sa buto. Inialay niya ang kanyang buhay sa sekta, bihirang iwanan ito hanggang sa halos naging permanenteng tahanan na niya. Siya ay may kaunting karanasan sa totoong mundo, sa makatuwid, mayroong maraming mga bagay na hindi niya naiintindihan. Sa kanyang puso, palagi niyang nararamdaman na ang sekta ay isang lugar kung saan siya ay palaging ligtas. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay sinalakay ng mapait na damdamin. Ngayon lang niya nakita ang totoong mukha ng kanyang sekta. Nakita niya ang lamig at kalupitan ng mga taong ito. Sapat na ang lamig na iyon para mawalan siya ng pag-asa. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Yunshi ay nadurog. Ang sekta ay hindi na pareho sa kanyang puso. Wala siyang nakikitang init, tanging lamig lang. Nang makita niya ang malamig at walang pakialam na ekspresyon ng kanyang amo, sa wakas ay napagtanto niya na ang mundong iyon ay hindi kasing simple at dalisay gaya ng iniisip niya. Ang mga tao ng Luozia Sect ay hindi kasing bait at malasakit gaya ng iniisip niya. Isang patak ng luha ang dahan-dahang damaloy sa kanyang pisngi. Ito ay isang luha ng kawalan ng pag-asa. Napagtanto din niya na kahit anong sabihin niya, kahit anong sigaw niya, walang papansin sa kanya. Nang makita ni Lin Feng ang patak ng luha ni Yunshi, bamantong hininga siya. Masyadong walang muwang si Yunshi. Hindi niya kailanman naunawaan na may masasamang tao na nagpapatakbo ng kanyang sekta. Iyon ay ang pagkukunwari ng mundo. Ito ay hindi tungkol sa kung sino ang nasa tama o mali, ito ay higit pa tungkol sa pag-unawa sa tunay na layunin ng kabilang partido.
Ate, dahil sa isang estranghero na nagdurusa ka ngayon, at nakakagulat na ng ahas kang hiyain ng isang elder sa harap ng lahat. Walang pakialam na sabi ni Wugang. Tiningnan siya ni Yunshi sa malamig na paraan. Nangyayari ang lahat dahil kay Wugang. Napakadiri niyang tao ngunit walang pakialam si Wugang sa kanyang opinyon. Iniisip lang ni Wugang na sayang naman kung hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makipaglaro sa ganoong kagandang babae. Mga matatanda, si Lin Fang ay isang walang hiyang kaaway. Hindi lang niya ako sinalakay ng biglaan kundi napatay din niya ang dalawa sa ating mga disipulo at niloko si Yunshi. Isa siyang walang kwenta at nakakadiri na hayop. Dapat siyang mamatay. Tumingon si Wugang at malamig na ngumiti, ang kanyang mukha ay puno ng mamamatay tao na intensyon. Talaga, dapat mamatay ang kasuklam-suklam na tao na iyon. Dapat nating ipaghiganti ang ating mga alagad. Sabi agad ng isa pang matanda. Patayin siya. Siguradong papatayin natin siya. Magkasunod na sinabi ng lahat ng matatanda na parang mga hukom na nagbibigay ng hatol na kamatayan kay Lin Fang. Sa kanilang mga mata, nasa kanilang mga kamay na ang buhay ni Lin Fang, kung gusto nila siyang patayin, maaari nilang patayin siya. Sa mga matatandang ito ng Loksha sect, 3 sa kanila ay nasa unang Zuan Chi layer, 2 sa pangalawang Zuan Chi layer at 1 sa ikatlong Zuan Chi layer. Sa ganoong sitwasyon, hindi nakatakas si Lin Fang kahit na lumaki siya ng mga pakpak. Ang napakabilis at mabangis na espada na si Chi ay lumabas at binomba ang kapaligiran. Sa sandaling iyon, isang lilang liwanag ang bumaril sa kalangitan sa itaas ng ulo ni Lin Fang na nagmukhang isang mabangis na mandirigma. Ano? Gusto niyang lumaban. Ang mga miyembro ng Luozia sect ay malamig na tumawa at nagbiro. Siya ay isang cultivator ng Ling Chi layer. Kahit na umaasa siya sa mga panlabas na kadahilanan upang madagdagan ang kanyang mga kakayahan sa paglilinang, paano niya malalabanan ang ating mga matatanda? Oo, gusto lang niyang mamatay. Isang napakalaking chi ang lumitaw sa kapaligiran. Ang mga cultivator ng Ling Chi layer ay bumalik lahat at ang mga nasa Zuan Chi layer lamang ang nagpatuloy sa paligid ni Lin Fang. Nabalitaan nilang lahat ang tungkol sa araw na iyon nang si Lin Fang ay nakipaglaban sa Dream Pavilion at napinatay niya ang 4 na cultivator ng Zuan Chi layer. Kahit na nakalusot pa lang sila sa unang layer ng Zuan Chi, malamang na naging pabaya sila sa pakikitungo sa kanya. Sa sandaling iyon, lahat ng matatanda ay nakapaligid kay Lin Fang, paano siya makakalaban? Gusto mo pa siyang patayin, ibig sabihin hindi ka naniniwala sa akin. Sabi ni Yunshi sa tahimik na boses. Hindi ba sila naniwala sa kanya o mas pinili nilang hindi siya pansinin? Alam na nilang lahat ang katotohanan ngunit mas madali para sa kanila na patayin na lang si Lin Fang at ayusin ang usapin. Tumayo si Yunshi at sinabi sa mga elder. Mga elder, isinusumpa ko na ang 2 kong kapwa-disipulo ay pinatay ng isang masamang tao na nakilala natin nang pumasok tayo sa kubo. Gusto rin niya akong patayin pero sa pagkakataong iyon, may lumitaw na mukhang Bingiteng ang pangalan, tapos hindi na ako pinansin ng lalaki. Tapos umalis na silang 2. Alam na alam ni Wugang ang nangyari pero ayaw niyang mawalan ng mukha. Gusto niyang humanap ng scapegoat. Balak niya akong halayin at patayin tapos sisihin yung nakatansong mastara. Sa kabutihang palad, lumitaw si Lin Fang ngunit walang kahihiyang banihag ako ni Wugang bilang bihag at binyantaan si Lin Fang kaya hindi siya pinatay ni Lin Fang. Pagkatapos, dumating na kayong lahat. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Anong walang muwang na batang babae? Gaano katanga? Lahat ng mga taong ito ng Luozia sect ay malamig na nakatitig kay Yunshi. Wala ka, sigaw ng isang malakas na boses na pumupuno sa tenga ng lahat. Nang inag ang buong katawan ni Yunshi, kung susubukan mong pigilan kami sa paghihiganti sa mga miyembro ng sekta, ililibing ka namin dito kasama na. Sumigaw ng isang hindi kapani-paniwalang agresibong boses na nagpabilis ng tibok ng puso ni Yunshi. Nawalan na siya ng pag-asa. Parang walang kwenta lahat ng ginawa niya. Walang problema, patayin mo rin ako. Sabi ni Yunshi. Sa sandaling iyon, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, isang ngiti ng paghihirap. Biglang may lumabas na nakamamatay na chi mula sa kanyang katawan. Nagulat ang lahat. Mukhang hindi maganda. Sigaw ni Lin Fang sa alarma. Ang kanyang katawan ay kumikislap at siya ay lumitaw sa likod ng katawan ni Yunshi. Mukhang huli na ang lahat. Napaungol si Yunshi, hinampes niya ang nakamamatay na chi sa kanyang dibdib at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Isang bulaklak, na hindi pa namumulaklak, ay nalanta na. Sinalo ni Lin Fang ang katawan ni Yunshi at namutla ang mukha nito. Nagpakamatay si Yunshi, nakakapagtaka, binawian niya ng buhay. Napakatanga, napakawalang muwang na batang babae. Napakabata niya, 17 taong gulang pa lamang siya. Dapat niyang mararanasan ang pinakamagagandang taon ng kanyang buhay. Gayunpaman, dahil natuklasan niya kung gaano talaga mapait ang katotohanan, hindi siya nakatiis at nagpakamatay. Hindi niya dapat tinapos sa ganoong paraan. Ang mga miyembro ng Luozia sect ay namangha. Ang pagpapakamatay ni Yunshi ay hindi inaasahan. Gayunpaman, nagulat lang sila ng ilang segundo at mabilis na muling lumitaw sa kanilang mga mukha ang malamig na ekspresyon. Sa kanilang opinyon, ang kanyang pagkamatay ay hindi gaanong mahalaga. Namatay siya, ano? Ang katawan ni Yunshi ay marahang bumagsak sa dibdib ni Lin Fang. Nakataas ang ulo niya. Umaagos ang dugo mula sa kanyang maliit na bibig. Ang kanyang musmos na mga mata ay nakatingin kay Lin Fang at nakangiti pa rin siya. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na ipaglaban ka. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa akin. Pinupunasan ni Lin Fang ang dugo sa kanyang bibig ng buong pag-iingat. Walang tigil ang pagiling niya. Nang tingnan ni Lin Fang ang kanyang nakamamatay na maputlang ngiti, nakita niya na siya ay napakaganda at malambot ang puso.
Sa kasamaang palad, ang bulaklak ay piniling matuyo sa paglipas ng pamumulaklak sa isang malupit na mundo. Alam ko na hindi dahil hindi sila naniniwala sa akin, kundi hinahamak nila ang aking mga salita. Hindi ko sila makumbinsi. Sa makatuwid, kamatayan ang tanging solusyon. Ang boses ni Yunshi ay unti-unting nawala sa intensity. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at naramdaman niyang maiiyak siya. Hindi siya katulad ni Yunshi, hindi siya walang muwang. Siya ay kumbinsido na ang kanyang mga pagsisikap ay magdadala sa kanya ng swerte. Gayunpaman, naranasan na niya ang pait ng kalupitan ng mga tao sa kanyang nakaraang buhay. Linfang, dalaga na ako at wala akong mamahalin. Ibigay mo sa akin ang aking unang halik. Sabi. Biglang may nahihiyang ngiti si Yunshi. Kaagad pagkatapos, idinagdag niya. Isipin lamang ito bilang huling hiling ng isang kapwa cultivator. Sige. Sabi ni Linfang habang mataimtim na tumatango. Paano niya tatanggihan ang huling kahilingan ng isang bata at walang muwang na babae? Bahagya niyang ibinaba ang ulo at pinunasan ang dugo habang marahang hinahalikan ng mainit nitong labi. Siya ay tumingin maganda at maningning. Kaya pala ang pakiramdam ng humalik sa isang tao. Bahagyang namula ang mukha ni Yunshi. Kaagad pagkatapos, dahan-dahang pumikit ang maganda niyang walang muwang na mga mata. Nang makita siya ni Linfang na nakapikit, itinaas niya ang kanyang ulo habang nakatingin sa langit upang pigilan ang kanyang mga luha at huminga ng malalim. Patayin, 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 patayin. Si Linfang ay sumisigaw Jim sa salitang ito, ang kanyang boses ay napakalakas at puno ng galit. Sa ere, tatlong siluet ang lumitaw at sumugod sa kanya. Isang hindi kapani-paniwalang malakas at napakalakas na malamig na yelo na chi ang biglang lumitaw sa kapaligiran na bumabalot sa lahat. Ang malakas na chi ay nagpa-vibrate sa lupa. Ang lilang liwanag na iyon ay hudyat ni Linfang para kay Mr. Wu, Mr. Chi, pati na rin kay Mengqing. Nakakita na silang lahat ng purple light at sumugod sa lugar na iyon, buti na lang hindi pa sila nagpapakita ng sarili hanggang ngayon. Nang maramdaman ng mga tao ng Luozia sect ang nakakatakot na enerhiya, nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Ang walang kapantay na RTL God, unang yugto. Kabanata 300, patayin silang lahat. Nakakatakot na chi, ang mga tao ng Luozia sect ay nakatingin sa tatlong tao, nakakalapag lang sa tabi ni Linfang, na naging dahilan ng pag-iling nila mula ulo hanggang paa. Narinig nila na dalawang malalakas na cultivator ang nakatayo sa gilid ni Linfang. Naroon ang matandang si Mr. Wu at isang mukhang maselang babae na ang mukha ay natatakpan ng pinong belo. Ngunit sa sandaling iyon, may isa pang tao. Si Mr. Chi. At saka, nakakatakot ang chi ni Mr. Chi. Mr. Chi, Mr. Wu, patayin silang lahat. Lalong nagiging brutal ang chi ni Linfang. Bahagyang tumanggo sina Mr. Chi at Mr. Wu. Ang kanilang nakakatakot na chi ay nagiging mas malakas, lalo na ang chi mula kay Mr. Chi. Ang lakas ng chi na kanyang pinakawalan ay lumampas na sa pangatlong Zuan Chi layer. Ikaapat na layer ng Zuan Chi. Ang mga matatanda ng Luozia sect ay biglang nakaramdam ng pagkabalisa. Galit na galit sila. Sa panig ni Linfang, may isa pang makapangyarihang cultivator. Mas malakas pa siya kay Mr. Wu at sa babae. Nakapasok na siya sa ikaapat na layer ng Zuan Chi. Sa sukat ng Zuan Chi layer, ang isang layer ay bumubuo na ng malaking pagkakaiba. Gaano katanga? Ang mga nakakatakot na ekspresyon ng mukha ay lumitaw sa lahat ng mga mukha ng mga taong ito. Gusto nilang patayin si Linfang. Sa sandaling ito, sila ang nasa panganib. Linfang. May natitira pang hininga sa katawan niya. Bibigyan ko siya ng pill. May milagro pa ring mangyari. Sabi ni Mr. Wu habang naglalagay ng tableta sa bibig ni Yunshi. Kaagad pagkatapos, ang lakas ng purong chi ay kumalat sa kanyang katawan at ang daliri nito ay dumaikit sa pagitan ng kanyang mga kilay. Si Linfang ay natulala. Nararamdaman niya ito. Napatulala siya. Sa katunayan, may hininga pa si Yunshi sa kanyang mga baga. Siya ay lubhang mahina. Ilang sandali ang nakalipas, ang puso ni Linfang ay napuno ng labis na puot at nakamamatay na intensyon na hindi niya ito napansin. Mr. Wu. Sabi ni Linfang, na ang mga mata ay puno ng pag-asa. Isang maliit na liwanag ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay, ito ay pumipintig. Pagkatapos, inalis ni Mr. Wu ang kanyang daliri sa kanyang yulo tumingin kay Linfang. Hindi siya mamamatay sa susunod na 7 araw ngunit ang mga daluyan ng dugo ay ganap na nawasak. Siya ay, malubhang nasugatan. Hindi siya mabubuhay sa 7 araw. Natigilan si Linfang at mabilis na sumagot. Wala bang solusyon? Mayroong isa, sabi ni Mr. Wu. Pagkatapos ay nanatiling tahimik siya sandali at sinabi, habang nakakunot ang noo. Ngunit ang mga napakalakas na tableta lamang ang makakapagligtas sa kanyang buhay. Pills. Kumikislap ang mga ilaw sa mga mata ni Linfang. Kaagad pagkatapos, ibinigay niya si Yunshi kay Mengqing at sinabi. Mengqing, alagaan mo siya. Tumingin si Mengqing kay Linfang, nagulat siya, ngunit kaagad pagkatapos niyang tumango at tsakapin si Yunshi. Pagkatapos noon ay ibinigay ni Linfang si Yunshi kay Mengqing, lumingon siya at tinitigan si Wugang. Ang kanyang nakakatakot na nakamamatay na chi ay naging isang espada na agad na sumugod patungo sa Wugang. Hindi napigilan ni Wugang ang pag-atras, ang kanyang mukha ay namutla ng nakakamatay. Takot na takot siya kay Linfang. Nakakatakot ang itsura ni Linfang. Ang kanyang nakamamatay na chi ay napakasama sa kapangyarihan. Kung hindi kita papatayin, nangangahulugan ito na walang hustisya. Sabi ni Linfang habang ang kanyang boses ay puno ng layuning pumatay. Pagkatapos ay sinabi niya, Mr. Chi, Mr. Wu, patayin silang lahat. Sorry sa abala. Ang tagal na nung huli akong nakalaban. Hindi pa rin ako nag-e-enjoy ng magandang laban mula nang makapasok ako sa ikaapat na layer ng Zuan Chi.
Sabi ni Mr. Chi habang nakangiti. Kumislap ang silhouette niya at sa isang iglap ay nawala siya. Sa isang iglap, isang nakakakilabot na hiyawan ang kumalat sa kapaligiran. Agad na bumagsak, ang palad ni Mr. Chi sa katawan ng isang matanda. Kaagad, nagsimulang mag-init ang dibdib ng matanda at lumitaw ang isang itim na marka. Ang elder na iyon ay nasa unang layer ng Zuan Chi. Kamamatay lang niya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng cultivator ng unang Zuan Chi layer at ang ikaapat na Zuan Chi layer ay napakalaki. Nagkaroon ng pagkakaiba ng tatlong layer. Ito ay isang napakalaking puwang. Ang lakas sa pagitan ng mga layer ay mas malawak kaysa sa Ling Chi layer. Sa isang iglap, napatay ang matanda. Ang mga matatanda ng Luozia sect ay lahat ay walang katulad na mapatla. Lahat sila ay cultivator ng Zuan Chi layer, lahat sila ay kayamanan sa kanilang sekta ngunit sa sandaling iyon, madali silang mapatay anumang oras. Isa pa, may isang bagay na ikinatakot nila. Ilang sandali ang nakalipas, pinatay ni Mr. Chi ang isang cultivator. Ng Zuan Chi layer sa isang strike, paano naman sila? Isang pakiramdam ng panganib ang sumalakay sa kanilang mga puso. Baka nagkamali sila sa araw na iyon. Lahat, kumilos ng sama-sama at talunin ang mga kalaban. Sabing pinuno ng mga matatanda, na siyang nasa ikatlong layer ng Zuan Chi. Ngunit nang matapos siyang magsalita, isang nakakatakot na ball ang apoy ang lumitaw. Inaatake siya ni Mr. Wo. Matandang kaibigan, kokontrolin ko ang isang ito, papatayin mo yung iba. Titingnan ko kung gaano katagal ang kailangan mo, sabi ni Mr. Wo. Lalabanan niya ang cultivator ng ikatlong layer ng Zuan Chi. Ang iba ay nakalusot lamang sa una at pangalawang Zuan Chi layer. Madaling papatayin silang lahat ni Mr. Chi. Hindi na siya mangangailangan ng maraming oras para harapin ang mga ito. Sige. Tumanggo si Mr. Chi at gumawa ng napakalaking hakbang. Isang nakakabaliw na marahas na purong chi ang nagsimulang umikot sa kanyang katawan na nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Napakalaking kakayahan. Aalagaan ni Mr. Wo ang elder sa ikatlong layer ng Zuan Chi kaya paano lalabanan ng iba si Mr. Chi kung wala siya. Wala silang ganap na pag-asa. Hindi nila kailanman malalabanan ang kapangyarihan kung wala ang suporta ng isang mas malakas na cultivator. Sa sandaling iyon, si Mr. Chi ay patungo sa isang cultivator ng unang Zuan Chi layer. Hindi man lang tinangka ng taong iyon na pakawalan ang kanyang chi, sinubukan niyang tumakbo palayo. Gayunpaman, paano magiging mas mabilis ang isang cultivator sa unang Zuan Chi layer kaysa sa isa sa ikaapat na Zuan Chi layer? Sa isang iglap, isang napakalaking puwersa ang bumaba mula sa langit. Bigla niyang inikot ang kanyang ulo at agad na nakita ang isang brutal na pag-atake na bumagsak sa kanya. Ang isa pang cultivator ng Zuan Chi layer ay kamamatay lang. Sinasalakay ng pangamba ang kanilang mga puso sa sandaling iyon. Masyadong nakakatakot ang cultivator ng ikaapat na layer ng Zuan Chi. Napuno ng panghihinayang ang kanilang mga puso. Nagsisi sila na pumanig kay Wugang at sinubukang patayin si Lin Feng, habang hinahayaang mamatay si Yun Shi. Ngayon, hindi lamang sila magkakaroon ng kapangyarihang patayin si Lin Feng, ngunit sa halip ay binabayaran ni Lin Feng ang kanilang puot ng ilang ulit. Wugang, Beastard. Sinumpa ang mga miyembro ng Luozia sect sa sandaling iyon. Ang Beastard na iyon ang pumukaw kay Lin Feng at ang kahihinatnan nito ay nakakatakot, lahat sila ay posibleng mamatay ngayon dahil dito. Sa sandaling iyon, ang isang lilang liwanag ay galit na umiikot sa katawan ni Lin Feng. Kasabay nito, isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang tumaas sa hangin at pagkatapos ay sumugod patungo sa Wugang. Ang puso ni Wugang ay tumibok ng malakas. Nakakatakot si Lin Feng, mukha siyang Diyos ng kamatayan. Sa isang iglap ay bumalat ang lilang enerhiya sa isang tao sa harap ng Wugang. Ang lilang enerhiya ay nagangat sa tao sa hangin. Ang kanyang mga paa ay mapusok na gumagalaw sa ibabaw ng lupa ngunit hindi niya nagawang makatakas. Ang kamay ni Lin Feng ay nagmamadali sa hangin. Sumabog ang sword energy at may lumabas na marka ng dugo sa pagitan Jim Dakilay ng taong iyon. Tila isang espada ang tumusok sa kanyang ulo. Tumakbo, tumakbo. Ang ibang mga alagad ay nataranta, hindi nila gustong makipag-away. Ang mga matatanda sa Zuan Chi layer ay kinakatay ni Mr. Chi. Bukod pa rito, walang sinuman sa mga disipulo ang maaaring lumaban kay Lin Feng. Kung hindi sila makatakas, ang tanging posibilidad ay mamatay. Ito ay isang dulo ng kamatayan para sa kanila. Takasan. Ang nakamamatay na Chi ni Lin Feng ay naging mas marahas. Ang kanyang bibig ay tila baluktot sa isang sandali at pagkatapos ay lumitaw ang ilang daang mga lilang ahas, na itinapon ang kanilang mga sarili sa mga nakatakas na mga kaaway, ibinalot ang kanilang mga katawan sa mga tumakas na mga disipulo. Sa sandaling iyon, sa himpapawid, ang ilang mga silhouette ay marahas na nagpupumiglas. Lahat ay mamamatay. Ang boses ni Lin Feng ay tila malamig sa lamig hanggang sa tumutusok ito hanggang sa mga buto. Itinaas niya ang dalawang kamay sa ere at lumitaw ang isang espada, gawa ito sa purong chi. Nagmukha itong espada ng isang Diyos ng digmaan. Ang espadang iyon ay puno ng nakamamatay na chi, sword chi at lakas ng labanan. Bukod dito, ito ay napakalaki. Dahan-daang bumangon si Lin Feng hangin. Nakakasilaw ang kanyang espada at biglang bumaril sa ere na parang bulalakaw. Ang buong kapaligiran ay nilamon ng ulan ng dugo habang ang espada ay laslas pababa. Ang isang espada na gawa sa chi ay sapat na para patayin silang lahat. Wala ni isang alagad na natira. Ang mga ingay ng labanan ay walang tigil na kumakalat sa kapaligiran. Tinitingnan ni Wugang ang mga bangkay na walang tigil na nahuhulog sa lupa. Ang kanyang puso ay marahas na tumitibok, at ito ay lumalala sa tuwing may bagong bangkay na bumagsak sa sahig. Lahat ay namatay. Isang tao na lang ang natitira. Si Lin Feng. Maingat niyang pinatay ang lahat.
Itinaas ni Wugang ang kanyang ulo at tiningnan ang mukha ni Linfeng, puno ito ng layuning pumatay. Sinalakay ng takot ang buong kaluluwa ni Wugang. Wala na siyang pag-asa at takot na takot. Huwag mo akong patayin. Alam kong mali ako. Sabi ni Wugang habang galit na kinakamay ang kanyang kamay. Sa wakas ay nagsisi siya na sinubukan niyang sisihin si Linfeng. Inanyayahan niya ang galit ng isang Diyos ng kamatayan. Nawala na ang yabang sa mukha niya, wala na rin ang masamang ngiti niya. Sa halip, takot lang ang nasa mukha niya. Lahat ay namatay. Ang lahat ng matatanda ng Zuan Qi layer ay namatay. Ang mga nasa layer ng Ling Qi ay napatay lahat sa ilalim ng espada ni Linfeng na gawa sa Qi. Alam mo bang nagkakamali ka? Sabi ni Linfeng habang malamig na nakangiti. Sapat na bang aminin na siya ang may kasalanan? Di ba sabi mo bigla kitang inatake? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong atakihin ako. Sabi ni Linfeng na malamig at nakahiwalay. Matapos makita ang gayong pagpatay, paano pa rin maglalakas loob si Wugang na lumaban? Nanigas ang katawan niya at agad niyang sinubukang tumas. Pagkatapos noon, nang nasa kalagitnaan na ng hangin ang katawan ni Wugang, isang purple snake ang agad na pumulupot sa kanya at dinala siya pabalik. Siya ay nagpakita sa harap ni Linfeng, na itinaas ang kanyang ulo at nakita si Wugang, na nakatali. Gusto mong tumakas? Sabi ni Linfeng habang malamig na nakangiti. Itinaas niya ang kanyang espada, isang nakakakilabot na sigaw ang kumalat sa hangin. Parehong naputol ang mga paa ni Wugang para pigilan ang pagtakbo niya palayo.